So, anong pag-uusapan natin sa araw na ito? Transforming your thoughts to align with God's will. We are actually a product of our thoughts. Huwag po natin iisipin na hindi gumagana ang utak natin bago tayo magdesisyon. Na hindi gumagana ang utak natin bago tayo magsalita. It always actually is the source of our decision, the source of our words, the source of our actions. Kaya nga importante na mabago po natin ang ating pag-iisip at doktong natin yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. So, paano nga ba natin babaguhin ang ating sarili sa ating kakayahan? Hindi natin magagawa. Imposible na tayo po ay mababago ayon sa kapangyarihan o kagustuhan natin. Ito ang susi. Basahin po natin sabay-sabay. At kung maaari po kayong tumayo wherever you are, please stand because this is very important. Let's practice holy reverence when we read the Word of God. At hilingin po natin habang binabasa natin yung focus, yung pangunawa sa ating mabasahin upang tayo ay mabago ng salita niya at maranasan natin yung kapangyarihan ng kanyang salita. Let every word sa oras na to, when we read it, speak to us and may we understand it. Sabi po dyan, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively change as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Tayaan niyo pong mangusap ang ating Panginoon sa ating nabasa sa oras na ito dahil ito po ang magbibigay sa atin ng pangunawa. So, ang napaka-importante natin maintindihan, ang transformation po, pag binalikan natin sa verse 1, it's actually offering your body as living sacrifice. At ang sabi ng Panginoon sa verse 2 immediately afterwards is, hindi tayo magpapasakop sa kultura ng mundo. Kung hindi po, tayo ay mababago at progressively mababago, change ng nature natin through spirituality. So, importante po sa atin na maunawaan natin ang pagbabago ay galing sa Panginoon. Hindi natin kaya magbago on our own. Hindi natin kaya, without the grace of God, na tayo ay magkaroon ng pag-iisip na spiritual. Hindi natin kaya na hayaan ang ating isipan ay magkaroon ng panibagong laman kung hindi natin isusuko ang dating laman o kamunduhan ng ating pag-iisip. Kaya nga pag inoffer natin ang ating sarili sa Panginoon, doon magsisimula ang transformation ng ating pag-iisip. Katulad po nga ng sinabi ko sa inyo, bago ka magsalita, sinabi ng utak mo. Bago ka gumawa, tinulak ka ng utak mo. Lahat ng ating sinabi, lahat ng ating desisyon ay nagmula sa ating isipan. Kaya nga po isipin nyo na lang, kung ang ating isipan ay nakalinya ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay mabubuhay ng mapayapa. Hindi lamang sa relasyon natin, kung hindi sa pananaw natin sa kapwa natin. Di po ba ang kultura ng mundo kadalasan makasarili ang pananaw ng pag-ibig. Kailangan may makuha ako dun sa taong iniibig ko para masabi ko ang taong iniibig ko ay iniibig ako pabalik. Ngunit, ang salita po ng Diyos, ang sinasabi niya, kahit hindi ka ibigin pabalik ng taong iniibig mo dahil ang pag-ibig mo ay walang kondisyon, agape ang iyong pag-ibig, patuloy ka pa rin na tatratuhin siya ng may pagmamahal, ng may pag-iingat. Siyempre, kailangan mo pa rin siyang ituwid kung siya ay mali. Pagsabihan kung kailangan siyang pagsabihan. Pero at the end of it all, ang gagawin po natin, mamahalin pa rin natin yung tao ayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun din po ang buhay. Mamamahal natin ang buhay na to kahit hindi maganda ang nangyayari sa atin kasi alam natin ang buhay natin may hawak ang Diyos. Meron tayong mga tatahaking mga challenges, meron tayong pagdadaanan ng disiplina, makakaranas tayo ng trials, testings, and persecution. Ngunit dahil mahal natin ang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, iingatan pa rin po natin kung paano tayo mag-isip. At kung tayo ay nakalinya sa kalooban ng Diyos, tayo ay mababago at makikita niyo po
ang pag-iisip natin ay malilinis. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kadakilaan at kabutihan mo. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, ang madinig namin. Turuan niyo po kaming maunawaan namin ang iyong salita. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay makaranas ng presensya mo. Pakibisita niyo po, Panginoon, ang bawat tahanan ng mga tao na nanonood, Panginoon, ng mensaheng ito. Kayo po, Panginoon, ang kanilang makaniig. Kayo po ay makilala nila sa pamamagitan ng mensaheng ito. At hayaan niyo, Panginoon, na sila ay makaranas ng presensya mo, ng kapangyarihan mo, ng pagpapagaang ng kanilang kabigatan kung ito ay kanilang isusuko sa presensya mo. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang pag-ibig mo ang tumunaw sa lahat ng galit sa kanilang puso o puot. Kayo po ang bahalang magbigay sa kanila ng pag-asa sa pamamagitan din po ng pag-ibig mong mararanasan nila. At hayaan niyo po, Panginoon, tulad po ng aming pinag-uusapan ngayon, ang aming isipan ay malinya sa iyong kalooban. Tahiling ko po, Panginoon, lukuban niyo po kami ng inyong dugo ni Kristo. Palibutan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga anghel para maproteksyonan ang aming oras ng pakikinig, oras ng pangunawa, at oras ng pagsunod. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, marami po kasing mga tao na nahihirapan silang magbago. Dahil sila po ay hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. So maaring may mga taong magbabago sa pamamagitan ng self-help books, motivational conferences, ngunit yung pagbabago na inaalay ng Panginoon, ito po yung pagbabago na magbibigay sa atin ng pananaw na makalangit, pananaw na makatwiran, pananaw na mauuwi sa kabanalan. Isipin na lang po natin kung tayo ay nag-iisip ng mga makalangit, makatwiran, mga banal na isip, tayo po ay kikilos ayon sa kalooban ng Panginoon. So, sa mga desisyon na lang po natin, sa ating mga sinasabing mga salita. Di po ba kung tayo ay nag-iisip ng mga banal na salita, mga banal na salita ang lalabas sa ating bibig tulad ng patawad, pinapatawad kita, minamahal kita. Kaya natin to sa kapangyarihan ng Panginoon. Huwag tayong magsinungaling. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong mangutang. Umasa tayo sa Panginoon. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Yakapin natin ang ating pananampalataya. Kaya nga po, kung papansinin natin, ang taong nagbabago ang isipan ayon sa grasya ng Panginoon, nagbabago ang kanyang lengguwahe. Pakinggan niyo po ang inyong sarili. Balikan niyo kung ano yung lumalabas sa inyong mga bibig. Dahil yan po ay nagmumula sa ating puso na ang nagdadala sa atin ay ang ating isipan. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa araw na ito, tayo ay pwedeng mabago kung tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas kung hindi pa natin nagagawa at kung tayo ay nakatanggap na sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, ang mangyayari po sa atin ay mabibigyan tayo ng kakaibang pananaw. Mabibigyan po tayo ng kakaibang pag-asa. Mabibigyan tayo ng kakaibang pag-iisip. Kaya nga po, ang tao na nasa Diyos, matapang, walang kinakatakutan. Di po ba? Ang tao na nasa Panginoon, handa niyang ilagay ang kanyang sarili sa alanganin para maipamuhay ang katotohanan. Sabi nga po ng salita ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na matulungin, masunurin sa Kanya, kahit anong gawin niya, siya pa rin ay ka kaiinisan ng mundo. Sabi nga po ng Panginoon, don't worry, the world hated me first and expect that the world will hate you as well. Tuloy po natin ang ating pag-uusap. So sa araw po na ito, meron po tayong pag-uusapang tatlong bagay. The power of a renewed mind. Number two, overcoming negative patterns. And number three, aligning your thoughts with God's will. And that's the most important bit. So, tanungin muna natin ang ating sarili bago tayo magpatuloy. What thought patterns do you need to renew in your life to better reflect God's will? So, ano ba yung mga iniisip natin na kumakalaban sa kagustuhan ng Panginoon?
Alam po natin, ayon sa salita ng Diyos, na kadalasan hindi nauunawaan ng isang makamundong tao ang kagustuhan ng Panginoon dahil hindi nga po sabay ang kanilang iniisip sa kagustuhan ng Panginoon at hindi nababago ang kanilang isipan kasi nga po tayo ay nasanay mag-isip ayon sa kultura ng mundo. So ano ba yung dapat natin mabago? Tulad nga po ng takot. Di po ba? The fear of rejection, the fear of failure. Alam niyo po, kahit pag tinignan po natin yung mga successful na mga people, whether they are successful in their relationships, they are successful in their business, successful in their field, ito po yung mga taong naunawaan nila na kailangan nila maglagpasan ng takot, malagpasan nila ang agam-agam. Dahil kailangan nilang tahakin ng landas na maaari na hindi tinatahak ng napakaraming tao. Tulad po sa relasyon, ang pagkasabi ng totoo minsan ay masakit. Ngunit kailangan, you have to take the risk because you are speaking the truth. So, sabi po sa Philippians chapter 4, verse 8, NIV version. Actually, yung focus po niya is verse 8. Pero hanggang verse 9 po mabasahin natin. Stand up where you are. Let's read the word together. At tignan po natin maigi yung mga naka-highlight. Sabi ni Apostle Paul, leading towards the closure of this epistle to the Church of Philippi, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. Anong klaseng buhay meron kaya tayo kung ang laman ng utak natin ay katotohanan? Tungkol sa sarili natin, kahit hindi maganda pakinggan minsan, lalo na yung mga mali sa atin, pero yun ang totoo. Ano nga ba ang maaring mangyari kapag alam natin ang katotohanan tungkol sa atin? Katotohanan tungkol sa mga tao sa kapaligiran natin. Katotohanan sa ating kapangyarihan o kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Isipin na lang po natin kung ang laman ng utak natin ay yung mga bagay na makabuluhan, mga bagay na nakakatulong, mga bagay na tama, mga bagay na ano no na pure, ika nga, mga bagay na maganda, mga bagay na kanais-nais o katangi-tangi. Yung mga bagay na excellent or praiseworthy. Na-imagine niyo po ba kung yun ang laman ng isipan natin araw-araw? Di wala na pong lugar ang negative thoughts na pag-uusapan natin mamaya, negative patterns. Wala na pong mga bagay na makakahadlang sa ating isipan. Wala na pong agam-agam o anxious thoughts na maaring kainin yung espasyo ng mga bagay na ito. Ulitin ko lang po sa inyo. Sabi ni Apostle Paul sa Church of Philippi, think about whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, or praiseworthy. Di po ba minsan pa nag-away, nakaaway natin, let's say, ang spouse natin o anak natin, sa taas ng init ng ulo natin, the height of our anger, nakakalimutan natin lahat na nagawa ng taong nagmamahal sa atin. Di po ba? At kung ano-ano mga nasasabi nating masama na masakit na hindi mo mabawi. Pero kung sa kalagitnaan ng pag-uusap, maaalala natin ang katotohanan tungkol sa taong nagmamahal sa atin. Na itong taong ito gusto lang tayong protektahan. Na itong taong ito gusto lang tayong mahalin. Itong taong itong ihanda niyang ilagay yung kanyang leeg sa sangkalan para sa atin. Din mauunawaan natin at huhupa ang inis natin sa mga bagay na tingin natin nagiging hadlang sila. Kasi ang gusto nila sa atin, yung makakabuti sa atin. At kadalasan kapag nahahadlangan ng gusto natin at bulag tayo na makaka-harm itong bagay na to, ang tingin natin sa mga taong pumipigil sa atin kahit alam natin mahal nila tayo ay mga kontrabida. Ngunit ang totoo, hindi sila kontrabida. Sila ay nagmamahal lang sa atin. Isipin niyo po yun. Isipin po natin kung ganun tayo mag-isip. Then, there will be changes sa lifestyle natin. Sa pag-iingat ng katawan, tamang pagkain, di po ba?
tamang iniinom ng mga liquids, mga desisyon na magdadala sa atin sa mas mataas na kalidad ng integrity or excellence, yung standards natin tataas. Kung ganun po kasi yung perspective natin, hindi tayo magiging defensive. Hindi natin pagtatanggol yung sarili natin. Kung alam natin ang sinasabi ng tao na nasa harapan natin ay katotohanan para maituwid tayo, tatanggapin natin yun. Hindi tayo magpapalusot, hindi tayo magja-justify. Alam niyo po kasi, ang isang Kristiyano na nagkakasala, gina-justify niya yung kasalanan niya. Naalala ko nga po dito nung I was talking to one Christian, talked about tithes. Sabi niya nagta-tithes daw siya. Sabi ko, paano ka nagta-tithes? Meron ka na bang home church dito sa New Zealand? Sabi niya, wala pa. O, paano ka nagta-tithe? So ginagamit ko yung tithes ko sa pagtulong dun sa mga tao sa aking kapaligiran. So, hindi tithes yun, sabi ko sa kanya. Ang tithe kasi ay sa Panginoon. Ang tithe ay binibigay kung saang simbahan ka nagpapasakop dahil ito ay tanda ng pagpapasakop mo sa Panginoon. So, hindi tithe yan, charity yan. Dahil ikaw ang nagdidesisyon kung paano mo gagamitin yung yaman. At kung hindi matuwid ang aking isipan, wala ako sa katotohanan, hindi ako magkakaroon ng tapang na ituwid ang kanyang mali na konsepto. Dahil marami pong mga Kristiyano na gusto nilang marinig ang kanilang gusto marinig. Gusto nilang maranasan kasi sila ay nasa kasalanan. Kaya nga po, mukhang kontrabida ang isang katulad ko sa isang Kristiyano na tinutuwid natin, lalo na kung ang kanyang ginagawa ay hindi na makadiyos. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin na tayo ay dapat nag-iisip ng mga bagay na makatotohanan. Next, overcoming negative patterns. Ano ba yung huling negative thought na naisip mo? Ano po ang pwede natin sagot sa tanong na to? What worldly patterns or thoughts are influencing your mindset? Kadalasan po kapag ako ay may nakakausap na Kristiyano, ito yung pinipilit nilang isiksik yung kanilang sarili sa mga makamundong bagay. They want the world to accept them. Pero sabi ng Biblia, the world will hate you if you are living as a representative or ambassador of God. Ano pa? Yung mga worldly patterns. Mahirap, mahirap, mahirap. Mahirap sumunod sa Panginoon. Mahirap mag-ministry. Ngayon po ba hindi kayo nahihirapan na hindi kayo sumusunod sa Panginoon? Na hindi kayo sumusunod sa na hindi kayo nagmi-ministry? Ang buhay ay hindi mawawalan ng kahirapan. Maaring sa umpisa, mahihirapan ka sumunod sa Panginoon. Ngunit, kung susundin mo siya, eventually giginhawa ka. Mahirapan ka na ngayon para maging maginhawa ka kasi sa mahirapan ka habang buhay. Dahil maraming parating nagkasabi sa akin, ang hirap, ang hirap, ang hirap. Hindi ako makapag-commit. So, committed ka, 'di ba? Sa non-commitment. So, committed ka pa rin sa isang bagay. May commitment ka pa rin na hindi ka maging committed. So, kung itatransmute lang natin yun, yung commitment to true commitment that would matter most, magiging parte siya ng buhay natin at hindi na siya magiging mahirap. Ito ay magiging joy sa ating buhay. So that's very important for us to realize. Tuloy po natin para makita po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Hebrews chapter 4, verse 12 from the Amplified Version. So, paano nga po ba natin ma-overcome itong mga negative patterns na to? Again, if you are able and it's appropriate, kung pwede po kayong tumayo so that we may exercise our holy reverence for the Word of God. Sabi dyan, for the Word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing, and effective. Yun po yung definition ng power dyan. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. And may the Lord add power and understanding and the grace to obey His word. Anong sinasabi ng Panginoon dyan? Ang salita niya, ang Biblia, ang tamang pag-unawa, tamang pag-interpret, at tamang pagsunod ang papatay sa lahat ng negative pattern. So tatanggalin niya surgically as it has been mentioned, yung ano siya no, yung sword.
It is the sword of the Spirit kung titignan natin. The Word of God. Ano raw siya? It's living and active. Kaya nga po, pag meron akong nasabi sa isang tao na, you know, pinipraise ko siya dahil doon sa kanyang ginawa na ayon sa kalooban ng Panginoon, nakakaranas siya ng joy. At sa tao na napagsabihan ko na mali ang kanyang ginagawa, nakakaranas siya ng pain. Nakakaranas siya ng discomfort. E ganun po 'di ba pag you are trying to cure yung isang sugat sa iyong buhay at nilagyan mo siya ng gamot para gumaling siya, hindi po ba masakit yun, mahapdi? So, ganun talaga siya. Dahil kailangan natin yan. Yung mga taong dumaan sa surgery para matanggal ang tumor sa kanilang katawan, kailangan siyang hiwain, kailangan siyang matanggal. Ganun din po siya kasi ang tumor ng negative pattern sa utak natin ay virus na sumisira sa atin. Kapag parati kang negative, nahisira, nadidestroy ang buhay mo, nadidestroy ang relationship mo. Kasi ang negativity will prevent you from doing things na makabuluhan at makapangyarihan. Hindi lamang naman po yung negative things na iniisip natin na mapipigilan tayong gumawa ng isang bagay. Minsan po, yung negative things that we think about are the things na nagtutulak sa atin para mag-pursue ng isang bagay, mag-pursue ng ambition. Lalo na po, kung pride ang motivation natin, yumabang ka, may pag malaki ka, di ba? Kaya nga po may mga tao, mabigat ang kanilang bitbitin sa kanilang mga balikat kasi gusto nilang, meron silang mapatunayan sa mundo. Gusto nila na masabi nila sa isang tao, I have made it. Oh, nagawa ko. So, ang kanilang motivation ay punong-puno ng pride. Kung ang motivation natin, dahil hinayaan natin ang Panginoon na baguhin tayo, ay pag-ibig, bukod sa magaang natin maipapamuhay ang ating buhay, tayo ay magkakaroon ng kaibang pananaw sa mga relasyon. um, Meron po akong kausap na disipulo ko na pag-usapan namin na yung aking amo ngayon ay ang napakahirap niyang ispilingin. Napakahirap niyang pakibagayan. Marami siyang gusto ngayon na pag sinunod mo ngayon, kinabukasan, pag nagbago na naman ang isipan niya. Sabi ko sa disipulo ko, dahil sa pag-ibig ko sa taong ito, naaawa ako sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit pabago-bago ang isipan niya. Kasi nape-pressure siya sa trabaho niya. So tanggap ko yung kanyang mga kaimposiblihan. At hindi ko siya hinuhusgahan dahil pagpasok ko doon sa aming usapan, wala akong bitbit na emosyon at hindi ko pinipersonal ang mga bagay na ito. Kasi nagiging negative kayo when you start to take things personally. So ang sinasabi ko sa disipulo kong ito, look, ito kasi yung paraan na binigay sa akin ng Panginoon na tinuro niya sa akin. According to His grace, binigyan niya ako ng kakayahan na mahalin ang mga tao kahit hindi sila marunong makibagay. Mahalin sila despite sa kanilang maling approach sa ibang tao. Mahalin sila kahit sila ay hindi nagbibigay ng favorable treatment sa akin. Kaya nga sabi ng Panginoon love your enemies. Ano nga sabi ng mundo? Hate your enemies. Anong sabi ng mundo? Maghiganti ka. Anong sabi ng Panginoon? Vengeance is mine, and I will repay. Kaya nga po, pag naunawaan natin itong mga dynamics na to, maintindihan natin, ano nga ba yung motibo ng puso ko? Ano ba yung dahilan kung bakit ginagawa ko itong mga bagay na ito? Bakit ko nga ba pinapahirapan ang aking sarili? Minsan nga po nakakaaliw, di ba? Bibili ka ng iPhone, hindi mo naman gagamitin yung iPhone for the purposes na meron siyang kakayahan. Gagamitin mo lang siya para maiyabang. Di ba? Kung gagamitin mo ang iPhone na binili mo to advance God's kingdom, to use the applications para spread mo yung gospel, then that's great. Magamit mo siya doon sa mga discussions na virtual dahil kailangan kayo magkaroon ng no, ng life group or Bible studies or whatever it may be, then nagamit mo yung material thing na yan for your benefit that is according to the will of God. Dahil hindi mo motive na ipagyabang na meron kang iPhone. Ganun din po ang buhay. Na-imagine niyo po ba kung ang buhay mo, ang motibo mo ay makatulong sa kapwa mo? Meron nga po ako nakausap dito sa aming society na hindi makapaniwala. Hindi niya maarok na naandun ako para tumulong. Hindi niya maintindihan na hindi niya ako kailangan omentuhan. Dahil bayad na eh. Nabayaran na ni Jesus ang gastos ng pagtulong ko.
Because ito yung paraan para mabigyan ko siya ng gloria. Ito yung paraan para masamba ko siya. Ito yung paraan para maibalik ko kahit katiting yung kabutihan na ginawa sa akin ng Diyos. Kaya nga po hindi ako magdadalawang isip na magtiwala sa Kanya kasi namatay siya para sa atin sa krus ng Kalbaryo para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay namatay physically. Pero higit dyan, magkaroon tayo ng buhay na makabuluhan na wala tayong papatunayan sa mga tao sa kapaligiran natin, ngunit siksik at liglig at umaapaw ang pag-ibig na mararanasan natin dahil ang mga taong naging parte ng buhay natin ay mga taong totoo. Ang sarap ng ganong klaseng pamumuhay dahil tinungkab natin lahat ng mga negatibong bagay sa ating buhay. Yung motibo natin na manipulahin o gamitin ang ating impluwensya o kapangyarihan para makuha natin yung gusto natin dun sa mga tao na nagmamahal sa atin o nagtitiwala sa atin. Wala yun. Hindi natin sila tatapakan para tayo makaangat. Kung hindi, hahayaan natin na tayo ang mga tao na magtataas sa kanila para makaranas sila ng mas magandang pamumuhay. Napakaganda ng ganong klaseng individual na kapag tumulong siya, wala siyang inaasahang ibabalik sa kanya kasi alam niya ang Diyos ang magbabalik sa kanya sa tulong na ginawa niya na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag nagbigay siya, tumulong siya, hindi niya kailangang ipangalandakan na tinulungan niya tong taong ito. Sapat na sa kanya na ginawa niya to in secret dahil the reward will be there. And that is something na gustong ipamahagi ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Kasi nga po kadalasan, anong dahilan kung bakit maging negosyo ang isang tao? Yumaman. Hindi naman para makatulong eh. Hindi naman para mausad ang salita ng Diyos. Di ba? Kadalasan po kahit Kristiyano ang kausap, o bakit ka magninegosyo? Eh gusto kong magkaroon ng ano eh, kasiguraduhan sa kinabukasan ko eh. Ang totoo niyan, ang negosyo ang hindi mabibigyan ng kasiguraduhan ang kinabukasan mo kahit may negosyo ka. Isang karamdaman lang ang tutumba sa iyo, mauubos lahat ng ari-arian mo. Ngunit ang Panginoon, pag tayo ay nagtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya, iingatan niya tayo. Dahil yun ang totoo. So, paano natin i-align ang ating isipan sa Panginoon? So, ano mangyayari kapag ginawa mo na yan? Ano yung magbabago sa mga kilos mo? 'Di ba? Katulad ng paikitungo mo sa kapwa, syempre iba na siya. So I would like us to read together this beautiful verse sa 2 Corinthians chapter 10, 3 to 6. Tapos mamaya focus po natin yung isang verse niya. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Focusing on verse 5 and 6 from the Amplified Version. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ, being ready to punish every act of disobedience when your own obedience as a church is complete. And may the Lord add power and blessing to the reading of His mighty word. Napakalupit po niyan. Lahat po ng kasinungalingan kapag natutunan natin ang katotohanan mula sa Panginoon, itutumba natin, dudurugin natin, i-expose natin ang lahat ng mga bagay na mali according to this. And that is how you will align your thoughts with God's will. Para malaman natin the perfect, the good, and the amazing will of God. Naisip niyo po ba, kapag na-align po ang ating pag-iisip sa will ng Panginoon, lahat ng gagawin natin sa mundong ito, hindi lamang may kabuluhan sa kasalukuyan at sa kinabukasan sa ating buhay sa mundong ito, kung hindi hanggang kabilang buhay. Dahil sinasabi nga po ng Panginoon, there is that reward, the crowns of heaven, the crowns in heaven that you will receive kapag ginawa mo itong mga bagay na ito. You will be able to store up for yourselves treasures in heaven na hindi mananakaw, na hindi ma-destroy. Because there is something that awaits us in heaven. At yun po yung katotohanan. Ang
iba't ibang mga philosophies, iba't ibang religion, they will say different things about what heaven is and what heaven will be. But sa salita po ng Diyos sa Biblia, simple lang. This is a place that has been made para sa tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And this is a place that has been made to reward the people who for a short period of time dito sa mundong ito faithfully obeyed Him. That's the blessing of God. At kung yun ang titignan natin, we know that we have been called heavenward. Kaya nga po ang ari-arian na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mundong ito, alam natin na hindi sa atin yun. Dahil yun po yung utak ng isang taong nagpapasakop sa Diyos. Alam natin na maibabalik natin ito sa Panginoon, hindi lamang para sa investment natin for eternity in heaven, pero alam natin na kapag ito ay ininvest natin sa Panginoon, ito ay makakatulong sa napakaraming mga tao sa mundong ito, believers man o hindi. Kaya nga po yung Church of Acts during that time, anong sabi? There is not one greedy person sa loob ng simbahan. They would sell their possessions so that everyone may have everything in common. Walang mahirap sa kanila, walang gutom sa kanila, walang tao na kinapos sa kanila. Dahil ganun po yung pagtulong nila. Hindi sila masaya kung may isang tao na naiiwan. Hahatakin nila yan para sabay-sabay sila doon sa kanilang journey. Hindi lamang spiritually kung hindi economically. Because that's how the Bible teaches us to be better people. We help people according to the will of God. And we destroy anything that is against the word of God. When we destroy, ibig sabihin, sa loob po ng simbahan natin, sa loob ng pamilya natin, tatanggalin natin lahat ng mga bagay that will lead us to disobey so that we may fully obey God. Katulad nga po, di ba? Nagpaplano ka, let's say, ng bakasyon. Anong sinasabi ng Panginoon? Tanungin mo kung ano ang will ko sa bakasyon na yan. Hindi yung magpaplano ka separate from God. Anong sinasabi ng Diyos, di ba? Sa salita niya, na kailangan tayong mag-depend sa Kanya, kailangan tayong manalangin, kailangan tayong humingi ng gabay sa Kanya. Anong ginagawa ng mga tao, kahit mga Kristiyano, hindi humihingi ng gabay. Matitigas ang ulo, mayayabang, iniisip nila na ang desisyon nila ay tama at sapat. Ayaw ng Panginoon na maranasan natin ang diskaril sa kahit anong desisyon na gagawin natin. Totoo na may testings, trials, and persecution dahil part po yan ng obedience natin sa Panginoon para lalo tayo maging enduring, resilient, at tayo ay maging mature. Pero wag po natin kakalimutan, kadalasan kahit sa isang anak ng Diyos, kahit sa isang Kristiyano, maraming kapalpakan, maraming maling mga ginawa dahil hindi inalign ang kanilang decisions sa will ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hayaan po natin na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay pumasa atin. Hayaan natin na siya ang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga hindi pa po tumatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayo sa oras at pagkakataong ito na tanggapin siya. Ang gagawin niyo lang po ay kailangan niyong ihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanang naaalala niyo sa oras na ito. Yun po yung unang hakbang. Ikalawang hakbang, magpasalamat ka sa Panginoong Hesus dahil siya ang dahilan kung bakit tayo ay may kaligtasan. At ito po ang pinaka-importante na dapat natin gawin. Ulitin niyo po ang panalangin ito. Kailangan niyo pang i-verbalize itong bagay na ito. Kailangan niyo pong marinig ang bagay na ito as you pray this prayer of acceptance. Jesus, nais ko po na malaman ang kagustuhan. Baguhin niyo po ang aking isipan. At niluluklok ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hayaan niyo po na maipamuhay ko ang inyong kagustuhan at maintindihan ko ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. Amen.
Maaari ka ng dumili. At kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, ikaw ay magbabago kapag ikaw ay nakaranas ng pagbabago. Tulad ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, pagtigil sa pagsisinungaling o pagmumura, pagtigil sa mga bagay na mali na makasalanan. Ikaw ay ligtas dahil yan ang ebidensya ng kaligtasan. Ikaw ay, pag namatay, kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Ngunit hindi ka pa mamamatay. Ikaw ay makapamuhay ng pinakamagandang buhay na meron ka. At syempre, importante na ikaw ay maging kasapi ng isang simbahan. At kung ikaw ay naghahanap ng simbahan, naandito po ang ating simbahan para makasama ka namin. Hallelujah. Sa mga kapatiran ko, nais kong ipanalangin ang mga naligaw na naging parte ng mundo na hindi naayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa, ang kanilang mga desisyon, ang laman ng puso at isipan nila. Dahil punong-puno sila ng agam-agam, punong-puno sila ng takot. Nais kayong palayain ng Diyos, Ama. Gagawin mo lang ay bumalik sa Kanya. Manalangin ka sa oras na ito para magawa mo yung pagbabalik loob sa Kanya. Para ang isipan mo ay malinis sa lahat ng mga bagay na mali at negatibo. Para ang buhay mo ay maging aligned sa Kanyang kagustuhan. Hallelujah. Kung nagnanais ka na maranasan ang bagay na ito, kapangyarihan ng renewed mind, malagpasan mo lahat ng negativity ng buhay mo at ma-align mo ang iyong isipan sa will ng Panginoon. Why don't you pray before the Lord? Bumalik ka sa Kanya. Humingi ka ng tawad sa mga panahon, sa mga pagkakataon na sinantabi mo siya. Repent. And may you experience godly sorrow right now para matuwid mo ang iyong buhay. Hindi pa huli ang lahat at walang mawawala sa'yo. Walang mawawala. Be alone with God for a bit and then we will pray together afterwards. Experience the love of God, right? Experience His redeeming power. Experience His glory. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sobra ang pag-ibig mo. Hindi nagbabago ang pananaw mo kung sino kami. Hindi nagbabago ang trato mo sa amin. Kami man ay masunurin o pasaway. Pag-ibig mo remains constant because you are constant. And I ask you in the mighty name of Jesus, tulungan niyo po kaming lahat. Yung mga anak mong masunurin, mga anak mong matuwid, mga anak mo na nagiging pasaway. May we be one in spirit, one in purpose, one in love, so that we may, Lord God, obey your will. Lord, I pray sa mga kapatiran ko na nagbalik loob sa iyo. May they experience your goodness and grace and may they overcome. At sa mga kapatiran ko, Panginoon, na patuloy sa kanilang pagiging matuwid at masunurin sa iyo, pagpalain niyo po sila sa araw-araw nilang gawa. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you once again for joining us. At sa mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos tagapagligtas, nais po namin na marinig kayo. Please leave comment and we will reach out to you. At syempre, welcome na welcome kayo to join our church, SNJ Salvation in the name of Jesus. And I pray na maging part ka ng simbahan na ito, maaring permanently kung dito ka tinawag o panandalian if this is your just, you just be passing through so that we may be able to help you. And so today, once again, tulungan niyo po na maging part kayo ng partners namin as a virtual evangelist na ma-share niyo po ang content that you were able to experience today. May you continuously promote
our social media platforms so that we may be able to reach out to more people. Sa mga kasama po namin sa Zoom, we will have a very short but beautiful fellowship. At sa mga kasama namin sa mga platforms today, may you be blessed by God. And we will see you once again next week. Huwag niyo pong kakalimutan. This January, it's a new beginning in Christ. At yan po ang ating series. God bless you, keep you, and may He make His face shine. Goodbye for now.